Welcome to Deep Life Conversations, a safe space where people share real life stories and where every conversation points us back to the goodness of God. Alam niyo po, this is more than just an interview ha. It's a place where voices are heard, journeys are respected, and stories of pain, healing, restoration, and purpose can be shared openly. Dito naniniwala kami that no life is too broken, no past is too messy, and no person is too far from the love and grace of God. Through honest conversations and powerful testimonies, panalangin namin ang mga taong nanonood ngayon ay makatagpo ng hope, healing, courage na maniwala na posible talaga kayong baguhin ng Panginoon. And today, for our pilot episode, yes, we are so honored to hear the story of a great man of God whose life reflects exactly that. From season of confusion and struggles with identity to now living a transformed life as a pastor, a husband, and a father. His journey is a powerful reminder that God can truly and fully transform you. O, diba? Nagustuhan mo yung intro ko sa'yo? Kaya naman, let's all welcome Brother Leo G. Hello! Magandang umaga po, Jamie. Wow. Batiin mo naman ang ating mga viewers Sa ngayon. lahat po na nanonood dyan, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta ka naman? Mainit-init ngayon? Okay Yes ka po, naman? merienda naman tayo. Oh, okay. Alam nyo, Leo Gino, we are so happy to have you Yes. today. Kasi alam ko marami ka rin ginagawa. Lalo na ngayon na ikaw ay... Pastor at tatay na. Ay, grabe. At asawa. Ilang months na yung anak mo? 4 months po. 4 Grabe. months na So, po puyat-puyat siya. pa tayo. Yes po. Diba? Puyat-puyat pa tayo. Ngayong araw, magkukwentuhan lang tayo. Okay? And because we want to hear your story, kung paano ka talaga binago ng Panginoon. Apa. Alright? So, can you take us back to the beginning? O, diba? Gusto mo yan? What was your life like before? No, bago mo maengkwentro ang Panginoon? Ano po, bata pa lang po talaga kami, ay Christian na ako. Hinahatak po ako ng nanay ko lagi sa church, sa Sunday school. Pero alam ko in myself na hindi ako katulad ng mga kalaro kong batang lalaki. Grade 2 po ako. Grade 2, siguro mga 8 years old. Umamin ako sa mama ko, sabi ko mabakla talaga ako. Really? Yes, tapos yung mama ko po, lagi niya po akong pinagpipray. In the middle of the night, maabutan ko po siya, nililihan siya po ako. Wow. Tapos, second year high school po ako, nasa bahay po ako namin, nakapalda po ako, nakaboots po ako. Nagsasaing po ako sa bahay. Tapos lumapit po yung nanay ko sa akin, hinawakan niya po ako sa ulo, sabi niya, "In Jesus name, lumayas ka sa katawan ng anak ko." Seryoso Opo. yan? Pero ganun po yung naging life namin. So, nag-church na po talaga ako, pero wala akong totoong encounter sa Panginoon. Wala akong totoong karanasan sa Kanya at enkwentro. Naghanap ka ba ng father figure sa loob ng bahay? Meron po akong tatay, pero kasi bunso po ako sa magkakapatid. Okay. Yung pinanganak ako ng mama ko, 45 years old na siya. Tapos yung tatay ko ay 54 years old na nung pinanganak siya. So, nung pinanganak ako, so technically parang ang laki na ng gap namin. Tapos bunso pa ako. Pero andyan naman po yung father ko. Okay. So naging open ka naman na before binago ka ni Christ sa life mo. Nagkaroon ka ng relationships with other men. Ikwento mo naman yon. And during that season sa buhay mo, ano ba talaga yung pinakahinahanap mo? Is it love, acceptance? Ano ba, identity, peace, or something else? Maaga po kasi ako naulila. Parang second year high school po ako, namatay yung tatay ko. Tapos fourth year high school ako, namatay naman yung nanay ko. Yung nanay ko pa namatay sa church. Tapos, share ko lang po ito. Nung namatay po siya sa church, parang life group ng mga nanay. Tapos, siya yung, ang role-playing, siya yung gumanap na Job. Tapos, so, umiyak siya sa gitna nung play. Tapos, pagtas ng play, lumuhod na siya doon sa center. Tapos, tinaas yung dalawa niyang kamay. Sabi niya, "Nanilikluhod ako sa'yo, humihingi ng tawad. Hallelujah, Lord, hallelujah." Tapos, humiga na siya. Tapos inatake na pala siya sa puso. Tapos pumunta isang pastor sa bahay. Sabi ng isang pastor, minsan, kailangan ka pa talagang basagin ni Lord bago ka maniwala sa Kanya. So, fourth year high school ako. Sabi ko, oo nga, no, baka nga binabasag ako ni Lord. Baka kinakatagpo na talaga ako ng Panginoon. So, nag-serve ako kay Lord nung namatay yung parents ko. Pero nag-struggle ako nung pumasok ako ng college. Ay, ganito pala dito. Parang yung buhay na ayaw ng nanay ko. Sabi niya kasi sa akin, okay lang na magbakla ka, pero wag kang magdadamit babae. Pero nung namatay nga siya,
Parang doon ako nagkaroon ng freedom gawin yung gusto ko. So, nung nag-college ako, nag-start na ako magdamit babae, nagpahaba na ako ng buhok, pumapasok ako, naka-lipstick, naka-makeup, pero hindi ako nawala sa church. Okay. I was living a double life po talaga. Pagka nasa church ako, tinatali ko lang buhok ko, nagmamanban ako, nagdadamit lalaki na ako. Pero pag tapos ng church, balik ulit sa dating buhay. Tapos tama po yung sinabi ninyo, parang doon din yung panahon na pumasok ako sa mga, just to fill the void in my heart. Nag-lead yun sa akin sa homosexual relationship, Okay. na nagkaroon din ng mga sexual encounters with other men. Siguro dahil na rin sa curiosity at sa confusion na meron ako, na akala ko, ito yung trend eh. Ito yung ginagawa nila eh. Why not I try it as well? Tapos akala ko, masasatisfy ako. Pero after those encounters, parang alam ko basag ako. Parang naiwan akong empty. Parang after encounter, okay na, tapos wala na. Separate ways na kami. So, yung namatay yung nanay mo, hindi ka pa talaga totally nagseryoso pala sa Panginoon. Opo, nagpabalik-balik So, pa ako. double life. So, nakita natin talaga na mahirap pala talaga when you really live a double life. No? Opo. Kasi pwedeng pumupunta ka sa church, pero Opo. hindi talaga pa seryoso pa talaga ang relationship Yes. mo sa Panginoon. So, ito na ang tanong ko sa'yo. What was your turning point then? 2017, nagpagupit na ako ng buhok. So, yung gupit kong buhok, pero hindi pa yung totally panlalaki. Pa lang, Jody Santa Maria pa Uy. lang. Amor Powers pa lang. Kasi yung Okay. trending dati, Oo. Red Jamie. Oo. Si Amor Powers. So, hanggang dito yung buhok ko. Pero nag-church pa din ako. Tapos, nang aga ko sa service, umupo na agad ako sa church. Tapos, yung senior pastor namin, si Pastor John, shout out po sa inyo. Hi, Pass. Lumapit siya, dumaan siya sa hallway. Tapos binalikan niya ako. Tapos tinap niya ako sa shoulder ko. Sabi niya, akala ko babae ka. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi niya. Kasi nagbabago Akala ka na. ko babae ka. Parang hindi ko alam kung compliment ba siya or rebuke at the same time. Pero malaki yung na sa akin. Parang nauga ako that time na parang, hala, oo nga, na parang hindi dapat ito yung buhay na meron ako. And that same year, nagkaroon din ng youth camp sa church. Nagkaroon kami. So doon sa youth camp na yun, para siyang life retreat. Nag-encounter kami. Tapos doon sa life retreat, parang ang dami ko ng bit-bit. Yung bit-bit ko sa identity ko, yung confusion ko, plus yung pakiramdam ko, ang dumi-dumi ko sa kabila ng lahat ng mga kasalanan pinagagawa ko. Sabi ko, hindi ito yung plano ni Lord sa akin. Hindi ito yung purpose ni Lord sa akin. Alam ko, I am created more than this pa. Tapos nag-youth camp ako nung time na yun, iyak na lang ako ng iyak, lalo na yung scenario yung cross. Nung naintindihan ko kung anong ginawa ni Jesus Christ on the cross, sabi ko, grabe, walang nagmahal sa akin ng ganun. Si Jesus Christ lang yung nagmahal sa akin ng ganun. Parang nung time na yun, iyakap niya ako. Iyak na lang ako ng iyak. Sabi, parang God is saying to me na pinapatawad kita, tanggap kita, minamahal kita, handa akong mamatay para sa'yo. Nabugbog ako, sinalo ko yung lahat because I love you. Tapos sabi ko, grabe, walang nagmahal ng ganun sa akin. And from that year, sinurrender ko na yung life ko kay Lord. 2017, hindi naging madali yung pagbabago. But change is a gradual process. Unti-unti, binago ni Lord yung puso ko. Binago ni Lord yung pananamit ko. Binago ni Lord yung pagsasalita ko. Nagpagupit na ako ng panlalaki talaga that year. Tapos, natutunan din ako mag-devotion, mag-pray, life group, and nagsimula din ako mag-serve kay Lord. And from that year, I received God's powerful love, forgiveness, healing, and real identity. Wow, praise God. So talagang nakita natin through an encounter with the Lord. Yun hindi mo talaga pwedeng, hindi talaga pwedeng nakawin ng kahit sino. That's true. O kahit ng kalaban. Yung encounter mo with God. Yun talaga yung pwedeng panghawakan natin for a transformed life. So today, Leo Jean, you are living a completely, different life. Grabe naman from your past life, hindi naman namin talaga akalaing ikaw ay Amen. pastor ngayon. Talaga! Diba? Pastor at ito pa, hindi lang pastor. Husband. Okay. At ganap na ama. Amen! Oo, diba? Parang what? This is something amazing. So, when you look at your life today, Leo Jean, what does it say to you about the goodness and the power of God, yung grace ni Lord sa'yo? Actually, ako po, to be honest, hindi ko rin talaga nakita yung sarili ko na mag-aasawa ko, na magkakaanak ako, at even magpapastor ako. Hindi ko yun naisip. Pero sabi nga ng Bible, yun yung plano ni Lord eh. Hindi pa narinig ng tenga mo, hindi pa nakita ng mga mata mo, yung napakagandang plano ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So, yun din
parang di ko in-expect yung life ko ngayon. Pero praise God kasi inalis ako ni Lord. Pinull out niya ako dun sa situation ko na yun. Ang masasabi ko lang, walang hindi kaya si Lord. Wow, amen. Walang hindi kaya si Lord. Gaya ng sinabi ni Apostle Pablo, God used me as a prime example of His great patience, even to the worst sinners, so that others will realize that they too can believe in Him and receive eternal life. So talagang ang Panginoon ang kaya. Siya lang talaga Yes, ang amen. susi, no, Leo Jean? Hindi iba Hindi ibang tao, hindi relationship, Amen. hindi pera. 'Di ba? Hindi mga desire natin sa mundong ito makakapag-satisfy natin Amen. sa atin, but it's only the Lord. Thank you so much, Brother Leo Jean. Grabe. Thank you for sharing your heartfelt story. Grabe, nakaka-inspire talaga. And maybe while you're listening to his story, you found yourself asking these questions. How does God really change a person's life? How does transformation begin? And what can God truly do in someone's story? Let's now hear from Brother Manny as he help us understand these truths through the Word of God. Hindi pa po tapos ang story ni Leo Jean. We'll be right back. Napakinggan natin ang napakagandang testimony ni Leo Jean kung paano siya binago ng ating Panginoon. At isa lang po ito sa mga koleksyon ng magagandang kwento kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng mga ilan o marami tulad niya. Ngayon, sagutin natin yung mga questions na possibly siguro dumadaan sa pag-iisip natin or na itanong ninyo na kapag nakarinig kayo ng ganitong testimony, posible ba yun? Katulad nitong unang tanong na ito. Paano kumikilos ang Panginoon para mangyari ang ganitong klase ng pagbabago sa buhay ng isang tao? Possible ba? The answer po is yes. Ano po ang pwedeng gawin ng Panginoon? Unang-una, remember na ang gawain na itong pagbabago ay gawain ng Diyos. Bagamat desire ng tao magbago. Tingnan niyo po ito, Ephesians 2:1, 4, and 5. As for you, you were dead in your transgressions and sins, but because of His great love for us, God made us alive again. Dito sa description ni Apostle Paul, hindi niya sinabing may sakit tayo. Sinabi niya yung totoong kondisyon ng tao. Sabi niya, tayo ay patay. Hindi may sakit, tayo ay patay. Hindi tayo terminally ill. Wala tayo sa ICU. Tayo ay patay. So, ang target ni Christ ay hindi to improve our life, hindi rin po para i-upgrade ang buhay natin. But ang goal ni Christ at ang kaya ni Christ gawin ay to resurrect us. Kasi patay ang description, the resurrection. So, una, ang gagawin ng Panginoon, resurrect ka. Kung aaminin mo, patay ka dahil sa iyong kasalanan. Okay? Ano pa ang kayang gawin ng Panginoon? Now, ano ang resulta ng resurrection na ibibigay ng Panginoon? Tingnan niyo po ito, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and behold, the new has come. So ulitin ko ulit, ang ginasabi ng Panginoon, hindi repair ng buhay natin ang ino-offer niya. Resurrection. Yung resurrection niya will lead to pangalawa. And that is recreation. I-recreate ka. Remember na si Christ, ang ating Panginoon, ay hindi lang namatay para i-save ang ating kaluluwa, kundi para ibalik yung ating gender identity. At yun ang napakinggan natin kay Leo Jean. Okay? Sa pangalawang tanong, paano nagsisimula ang tunay na pagbabago ng tao? Kasi yung pala ang ability ng Panginoon. Patay ka, i-resurrect ka. After resurrection is magkaroon ng recreation, di ba? Maging bago kang nilalang. So ang tanong, paano nagsisimula yung tunay na pagbabago ng isang tao? Yan. Nagsisimula ang pagbabago ng isang tao
kapag ang tao ay ipinanganak na muli. Tingnan niyo po ito mabuti. Ezekiel 36:26. Sabi ng Panginoon, I'll give you a new heart and put a new spirit in you. So nagsisimula ang pagbabago kapag nagkaroon ng change of heart. Makatid, lumalabas na ang Panginoon is like a surgeon na inaalis yung luma nating puso, inaalis yung lumang espiritu, tapos nilalagyan niya ng bagong espiritu. Nilalagyan niya ng bagong puso. Sa makatid, hindi heart modification ang ino-offer ni Lord, kundi heart transformation. So paano nagsisimula ang pagbabago ng tao? Magsisimula sa Diyos. Kung willing ang tao ngayon, katulad ni Leo Jean, na Lord, hindi maganda ang aking puso, hindi maayos ang aking puso, namamatay na ang aking puso dahil sa kasalanan. I am now willing to have a heart surgery. You change my heart. Yan ang sagot natin sa pangalawang tanong. Pangatlong tanong, ano ang sinasabi ng kwento ni Pastor Leo Jean tungkol sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao? Ang katulad ni Leo Jean kasi ay mula sa kadiliman Tapos nilagay ng Diyos, tinransport ng Diyos patungo sa kaliwanagan. Tingnan niyo po ito, Ephesians 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi, He called you out of darkness into His marvelous light. Tinatransport tayo ng Panginoon at kahit ng pinakamalalang makasalanan o maging ang pinakamabuti mang tao sa tingin natin, ay kayang i-transport ni Lord mula sa kadiliman tungo sa liwanag na galing sa ating Panginoon. Yan ay isa sa pinakamatinding himala na kayang gawin ng Diyos. Ang katulad ni Leo Jean ay kayang maipanganak na muli na siya ulit matinding himala na sinasabi ng John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang katulad ni Leo Jean ay isang taong preso na finally pinalaya mula sa imposibleng kalayaan. Kasi ang sabi ng John 8:36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Ang tatlong ito ay magaganap sa atin na naganap sa buhay niya. Ano man ang pinanggalingan mo at ano man ang kwento ng buhay mo, kaya kang abutin ng Diyos at simulan ang bagong pagbabago sa iyong buhay. Ang katulad ni Leo Jean ay naka-avail ng bagong buhay. As a matter of fact, siya po ay meron ng family, meron ng anak, at higit sa lahat siya ngayon ay may ministry sa Batangas. At nag-enjoy ang mag-asawa sa pag-minister sa maraming tao. Alam mo, gusto ko meron kang kwento ng dati. Sabi nga ng 1 Corinthians 6:9-11, or do you not know that the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, homosexuality, nor thieves, nor greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. Yan kayo dati. That is what you were. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. That is what you were. Yun ang gusto kong kwento nyo. Galinto kami dati. But your identity, even your gender issue were completely changed. Siguro hindi lang to gender issue, maging yung old life natin that is connected, inclined with evil or pride or selfishness
you can be completely changed. 3 things you will do. Number 1, accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Lord Christ, Savior. Number 2, repent from your sin. Huwag tanggapin. Sa mga magulang, tanggap ko na eh. Sa kapatid, tanggap ko na eh. Sa mga kaibigan, tanggap ko naman na si Leo eh. Okay na yan, Leo. Basta wala ka nasasaktan. Huwag pong tanggapin. Ang offer po ni Lord ay pagbabago. With man, it is impossible. With God, it is possible. Number 2, repent. And number 3, surrender your life to Christ. Under the Lordship of Christ. And fully trust Him. Then the power of the Holy Spirit will come on you. Give you new birth. Christ will set you free completely. The Father will reconcile Himself with you. Makikipagbati ang Ama sa iyo. Dati kang kaaway, ngayon ay kanyang magiging anak. How to do it? It is very simple. You just follow my prayer. Have a sincere heart to follow my prayers. I'll tell you this. You will be changed. And you will become a better person. The best picture of Jesus in this life. Follow me. Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Nagsisisi sa aking kasalanan. Maruming kasalanan. Tagong kasalanan. Ay binubura ng iyong banal na dugo. At sa pangalan mo, Jesus, tanggapin ako ng Ama bilang kanyang anak. At maglilingkod ako habang ako'y nabubuhay. Holy Spirit, come into my heart and change me, transform me, regenerate me. I will serve you. Buong buhay, maglilingkod ako sa iyo. Marami pong salamat. Isulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay upang ako'y maging mensahe mo sa mga taong naliligaw din. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa makatid, kung pinanalangin mo yan, ikaw ay tunay ng anak ng Diyos. Pakinggan natin ang kantang ito. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You've searched much deeper
into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you so much, Life Giver Worship, for that heartfelt song number. Before we end this episode, ang bilis naman. So, Pas, ito na nga, Leo G, no, talagang binago ka na ng Amen. Panginoon. Nakatagpo ka talaga ng totoong transformation from God. Ikwento mo naman, ikaw ay may asawa ng Yan, ah! Paano kayo nagtagpo by God's grace? Amen, praise God. Sa church na po kami nagkapanagpo ng napangasawa ko. So, nandun din siya sa camp na inatinan ko actually. Tapos, inayos din siya ni Lord. Dati rin siyang, may testimony din siya kung saan siya inalis ng Panginoon. So, praise God. Hindi naging madali yung proseso. Parang 3 taon ko siyang pinagpayat, pinag-fasting. Kung siya ba Really? talaga yung ibibigay ni Lord. Kasi ayoko nang magkamali sa mga decisions ko. Sabi ko, Lord, kung siya na ba talaga, ayokong So, maging ito yung impulsive. first girlfriend mo ever. Yes, naman. Ganda mo, Sobrang girl, ganda. Sobrang okay, ganda. okay. Tapos? Kasi yun, praise God po, after 3 years, sabi na ako sa kanya na manliligaw ako. Kaya nung sinabi kong liligawan ko na siya, sinabi ko na din na papakasalan ko siya. Wow. So maganda talaga na alam mo na yung target mo and hindi mo lang talaga siya liligawan for the sake na ligawan at girlfriendin. But ang goal mo talaga is marriage. So, sino nagturo sa'yo manligaw? I mean, meron ka bang mentor? Ano or- po, Puso Movement. Really? Yes, the first Life and Purity Fest 2020 sa SMX. Nag-serve kami as Wow. coach. Doon namin, sabi ko, lo, yung ibibigay daw sa'yo ni Lord, yung makakapartner mo sa ministry. Siya kapartner ko sa ministry. Sabi ko, ayun, pero eventually, after 3 years Okay. ng pakikipag-usap sa Panginoon, Okay. siya talaga yung binigay ng So, Panginoon sa now that you're doing the ministry together, married na kayo, how was it? Kumusta kayo bilang mag-asawa? Masayang maglingkod sa Panginoon ng may asawa. Yes! Ang saya kasi syempre mahirap na yung ministry, 'di ba? Pero ang sarap na may uuwian ka, may Aww. makakausap ka, 'di ba? Praise God, hindi tayo So, katulad. shout out sa mga single dyan na masarap daw magkasawa. Yes. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Sa Oo, tamang panahon. Wag okay. magmamadali. So, ngayon talagang ikaw ay tatay. Kamusta magiging tatay naman? Masaya din. Another challenging, pero rewarding. Wow. Fulfilling talaga. Malayong malayo sa dati kong buhay dati. Oh, Kaya yes. sabi ko, praise God, kasi inalis talaga ako doon ng Panginoon. Kasi siguro kung nandun pa din ako ngayon, parang hindi ko maisip kung gaano ka-empty yung buhay ko. Praise God kasi right now, I'm living the life na create ni Lord sa akin. Amen and amen. Napaka-fulfilled life. Praise God for that. So looking back at everything God has done in your life, Leo Gino, from your past, yung mga transformation na ginawa ng Panginoon, and to the life and family you have today, what would you say to the person who feels like they are too far gone for God to change them? Can you talk to them, please? May mga nagtatanong pa rin sa akin na parang bakit gano'n, nag-i-struggle pa din ako sa ganitong mga tendencies, especially sa homosexual tendencies. May mga ganong desire pa rin kahit na nagsiserve na ako. Hindi pa rin nawawala. The goal is hindi maging lalaki ka o maging babae ka. For me, the goal is holiness.
na gusto mong malakaran yung gusto ni Lord para sa iyo. At ano pa, number 2, wag mong papansinin sinasabi ng ibang tao kasi minsan sabi, parang parang magaslaw pa din naman gumalaw, parang malambot pa din naman gumalaw. Tandaan mo that your real identity is rooted only on what God says. Wag mo nang pakialamin kung anong sasabihin sa'yo ng ibang tao. Basta ikaw secured ka na you are created as a man for God. Yun po ako Reve. Parang sabi ko, it doesn't matter kung sabihin ng ibang tao sa akin. Basta alam ko, create ako as a man for the Lord. Kaya ngayon, kung nag-iisagil ka, hindi mo trabaho na baguhin yung sarili mo. Trabaho ni Holy Spirit yan. Si Holy Spirit ang magbabago sa hindi mo mababago ang sarili mo, frustrate ka lang along the way. Just keep on loving God. Si Lord nang bahala sa'yo. Wow. Alam mo, totoo yan. Pag mahal mo si Lord, everything will just follow. Yes. Holiness will follow, forgiveness will follow, your real identity will follow. Kaya tama yon, sabi ni Leo Jean, wag mo nang pakinggan kung anong sinasabi ng mga tao. Amen. Praise God for that. Thank you, Leo Jean. Thank you so much for sharing your heart and your testimony with us. Thank you then, Brother Manny, for answering the questions powerfully through the Word of God. And to everyone who's watching right now, we hope that today's episode reminded you that no past is too heavy, no situation is too broken, and no life is beyond the reach of God. Your story is not yet over, kapatid. And just like what we heard today, God can still bring healing, restoration, purpose, and new beginnings in your life. This is Deep Deep Life Life Conversations. Conversations. We'll see you again next time. God bless.